Amen. Church, manatili po tayo sa diwa ng pagsamba sa ating Panginoon. The attitude of worship. Let's remain in that attitude. Hallelujah. And let the presence of the Lord saturate this place. Amen. It can only be discerned if we just focus on the presence of the Lord. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat muli sa bawat isa na yung pong nilarito upang magsama-sama kami, Panginoon, at ipahayag ang aming pong appreciation sa iyo. Ipahayag ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo. Sa pag-awit ng mga awiting makalangit, Panginoon. Sapagkat karapat dapat lamang na ikaw ay itaas sa aming kalagitnaan. Amen. Lord, maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat sa bawat isa, Panginoon. At salamat, Lord, ang lugar na ito ay punong-puno ng iyong presensya. Amen. At 10 ng mga, Lord, mga host, heavenly host na inyong sinama, mga angels, Panginoon. Legions of angels, Lord, around us. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Though ang lugar na ito, Panginoon, ay maliit sa paningin ng tao. Subalit, Lord, ang iyong presensya ay, Lord, nangyayari ito ay malaking lugar, Panginoon. Sapagkat sa presensya ng iyong banal na Espiritu at ng mga holy angels na iyong mga kasama, Panginoon. Thank you, Lord. For truly, Lord, everyone will receive the answers to every prayer. Amen. Even today, right now, in the name of Jesus. And thank you, Lord, that with you brought healing. Yes, Lord. You brought joy, strength. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Muli, tayo pong hinihiling sa iyo, Panginoon, na kami po inyong samahan sa aming pong pag-aaral, pagbubulay-bulay na yung salita. Nawa, Lord, ay hindi lamang po namin ito maintindihan ng ayon sa aming kaisipan, kundi, Lord, amin pong matanaw at makita ang kapahayagan na galing sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na hindi lang namin ito matanggap bilang salita mo, kundi, Lord, bilang buhay mo na siyang nagpapalakas sa amin, na siyang, Lord, nagbibigay ng, Lord, kaluguran at kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po. Thank you, Father, for your presence. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay sa maraming pamamaraan niya hinahayag sa akin ang kanyang kabutihan. Amen. Sabi po sa Bible, sa Matthew 19, sabi po ni Lord, nung siya ay hinarang ng isang, sabi niya, yung rich young ruler, good rabbi or good teacher, sabi niya. Pero sabi ni Lord, no one is good except one, and that is God. Amen. Amen. And so, alam natin na totoo nga ang Diyos lamang ang mabuti. Amen. Ang kabutihan ng tao ay galing sa Diyos din. Amen.
At alam natin na hindi kaya ng taong i-display ng kabuuan ng kabutihan ng Diyos. Yeah. Hanggat ang Diyos ay hindi buong-buong nananahan sa isang tao. Amen. Nagkagaya po ni Kristo. Amen. Kaya sabi ni Lord, bakit po ako tinawag na good? There is only one good, and that is God. Amen. So even Jesus himself, as a man, cannot display the full goodness of God. That's why he said, only God is good. Amen. Kaya po, kahit sino pong tao ay hindi kaya ni-display yon. Kung si Lord Jesus Christ, sinabi nga niya, di ba? Unless He is doing everything for God. So He is delineating His person as a man from God Himself. Amen. So, praise God. At marami pong pamamaraan. O nga, sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig at ang kapahayagan ng Diyos ay kanyang kabutihan, yung love ng Diyos. Okay, God's love is manifested through His goodness. At ang goodness ng Diyos ay marami pong pamamaraan. Ihayag. At isa doon ay ang awa at biyaya, awa ng Diyos. Kindness, compassion, mercy ng Diyos. Halos this baka synonyms po yun. Amen. So, this is one of the ways that God's goodness is revealed, and that is through His mercy. Ano po ibig sabihin ng mercy? The readiness of God to relieve the misery of fallen creatures. Mercy is condescending love. Condescending, alam niyo yung reaching out pababa. Since God is so high, condescending is God lowering Himself. He comes down. He's in heaven, and yet He went down to express His love through the Lord Jesus Christ. That's condescending love. Reaching out to meet a need without considering the merits of a person who receives the help or aid. Amen. So hindi po dahil mabait yung tao. Hindi po dahil ang dahil po nagawang mabuti yung tao. Kundi ginawa ni Lord yun dahil sa Kanya. Amen. Amen? Overlooking what the condition of man is. And that is mercy. Amen. Kasi kung isusukat ang or bibigyan ng dahilan para gawin ng mercy at isama po yung tao ay hindi po makakamta ng tao ang mercy. Amen? Kung isasama sa bilang or equation yung gawa ng tao. Sapagkat kung ito po ay ibabase sa gawa ng tao, parusa ang tatamasa ng tao. Di ba? And yet God is full of mercy. Sabi nga He overlooked the weakness of man. He overlooked the sinfulness of man. Because His mercy is coming from Him alone. Amen? Yun po yung mercy. Awa ng Diyos. Alam niyo po yung awa ng tao? Nagbibilang. Yeah. Nagsusukat. Yung po yung awa ng tao, di ba? Yes. Amen. Ay nako, tutulungan ko yan. Dito yung anong gagawin niya. Maniningil. Ibig sabihin, iniisip mo na kaagad yung masasayang yung tutulong ko kasi ganyan. Nanunukat ka na. Yeah. Di ba? Amen. Pero ang Diyos hindi niya tinitignan. Amen. Galing sa Kanya ang awa. Amen. Papadama niya sa iyo awa. At alam niyo ba na ang tao makasalanan, pagka nadama yung awa, ay mababago ang kalooban. Amen. 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 Kaya yung po yung nangyari sa tao. Kaya naramdaman niya ang kaligtasan ng Diyos. Dahil sa mercy ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal.
Amen? Amen. Alam niyo ba? Hindi pa siguro, di ba? Let's, bago tayo punta sa kwan, let's go to Psalms 139. Ito po yung wallpaper ko, Psalms 139. Napakaganda yung description po. Let's start from verse 1. Okay. Basta natin sa umpisa na lang. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Or if I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you, for you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all are written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts of me, O God! How great is the sum of them! If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O Lord. Let's stop there. So, verse 1 to 18, he describes, the writer of Psalm 139 describes how God is about him. Ibig sabihin, walang tinago ang tao. Hanggang bago pa lang likha, hindi pa nabubuo ang isang tao, ay alam na ng Diyos. Nakita na ng Diyos. Sabi dito, walang lingid sa Diyos sa buhay ng isang tao. Amen. Sabi niya, yung kaisipan ng Diyos ay hindi mabilang. Kasi kung bibilangin, higit pa sa buhangin sa dagat. Amen. Wow. Sabi niya, isipin ko lang, Lord, parang hindi ko na That's what he feels. Iisipin ko lang yung mga bagay na yan. Kahit saan ako magpunta, andun ka. Ibig sabihin, God cares for you. Amen. Ibig sabihin, all about your life, God cares. Wala pong hindi nakita, hindi nalaman, hindi naramdaman ng Diyos sa'yo. Amen. Amen. That's how that's how precious you are to God Himself. Amen.
Sabi po dito, lahat po, wala pong sobra, walang kulang. Pantay-pantay lang po. Amen? We are all created. Amen? Ibig sabihin, we were created in the same way. Amen. So, ibig sabihin, walang mas higit, walang mas kulang. Amen. Depende lang sa buhay natin, sa ibubuhay natin, kaya nagkakaroon ng difference. Yeah. According to our response to Him. Yun po yung response sa Diyos, doon lang po nagkakaiba yung buhay natin. Pero kung pare-pareho tayong response, pare-pareho yung ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kaya pinag-aaralan po natin na para matuto tayong mag-responde sa Kanya, nang sa ganun matamasa natin lahat ng mga pangako na nakasaad sa Biblia o sa salita ng Diyos ayon sa Kanyang kagustuhan. Hindi mo ba? Amen. Hallelujah! Alam niyo ba? Hindi pa po. Diba? Kaya nasasabihin ko ngayon. Amen. Alam niyo ba na ang isang bata, kapag ito po ay nabuo sa isa sinapupunan ng nanay, at bakit po, alam niyo, very delicate, sa pinakadelikadong status ng isang tao ay nung pagka the moment that the egg is fertilized by the sperm. Very critical po yung panahon na yun. Di ba? At alam niyo ba na bakit po sabi doon yung womb ang pinili ng Diyos? Womb. Yung sinapupunan ng nanay. Alam niyo ba na ang sinapupunan ng nanay, or yung womb, the mother's womb, is actually made of the love of God. Amen. Amen. Paano ka din na-nurture? Paano ka nabubuo? Paano na, ibig sabihin na observan lang ng Diyos bawat sandali. Nung ikaw pa lang ay isang hindi ka pa buo, nung na fertilized, alam niyo ba na ano ka lang, cells. And then, after few minutes, you multiply. Nag-multiply yung cells. Kasi pagka na-fertilize ang isang egg, matitrigger na po yung DNA. Alam niyo yung DNA is the instruction written by God sa DNA ng tao, whatever DNA, hayop man o tao, na mag-umpisa ng buuin. So instruction paano buuin ng utak, ng mata, ng ilong, ng lahat ng bahagi ng doon na mag-umpisa. It will start itself. At ang pinaka dito yung the safest place, the best place for that to happen is in the womb of a mother. Okay? So the only real protection it has is the womb. In Hebrew, the word for womb is rechem. R-E-C-H-E-M. Okay, the word for womb is rechem. It comes from the word rakam. Ano po ibig sabihin? What does rakam mean? Rakam speaks of tender love. Rakam, tender love. Rakam means R-A-C-H-A-M. Rakam. So, it's tender love, deep compassion, and mercy. In fact, rakam means both mercy and womb. So, yung rakam, womb. So, mercy and womb put together
Okay? So, how are we or how are the two connected? The womb is a place of tenderness, nurturing, and protection. It's not for that tender love. If not for that tender love, we never would have been born. So, ibig sabihin, kontrolado lahat. Yung temperature, yung moist, yung sustenance, lahat para lang mabuo at masustina yung buhay ng fertilized egg. Kompleto. Ibig sabihin, yung kailangan ng isang fetus ay nasusustain ng womb. Ibig sabihin, parang iyan po yung kamay ng Diyos. Yung tender love ng Diyos sa tao nung pagkabuo niya. Para siya ay matuloy at maging tao. Amen. Amen. Alam niyo, kaya ito yung Rechem is the womb. But Rakam is the tender mercy of God and the womb. Amen? Amen. Imagine how a woman undergoes changes in her system kapag ready na mag-receive ng fetus. It changes. Ipiprepare yung womb to become ready to house a new life. Amen. Amen. Para masustain yung buhay na yon at mabuo hanggang sa sukdulan. Amen. 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 Di ba miracle po yun? Amen. Kaya binasa po natin na Psalm 139, naintindihan natin kung ibig sabihin, in darkness, in everything, sabi doon sa alam mo lahat ang nangyayari. Wala akong puntahan na wala ka doon. Hindi pa po nabubuo, alam mo na. Amen. Pagkabuo ko, hawak mo na ako. Yes. Amen. Ako ba yung point dito? Amen. That's how God's mercy is for us. Amen. Amen. So the womb is a place of tenderness, nurturing and protection. Amen? Hallelujah. So the word used for God's love is linked to the womb, Amen. And that's the mystery. Mystery po yun. And so what's the mystery? The love and mercy of God is as a womb. So, pag sabi na, paano nangyari yun? Hindi natin maintindihan, pero nangyari. Yeah. I mean, even the doctors still putting so much study on it to understand better. Yeah. Amen. 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 How the womb operates. Yes. Hindi po 100% na nakita ng mga scientists. It's still being developed. It's still being researched. Yeah. Amen? Kasi nga malalim po, mystery ito. It is God's rakam, His tender love and deep compassion that causes us to be born again. Amen. So alam niyo, in the book of John, okay, when Jesus was talking to Nicodemus, na-mention po yung womb. Di po ba? Yes. Na-mention yung womb. Kasi sabi ni Lord, di ba si Nicodemus, alam natin na sa isang Pharisee, Yeah. during that time, ang mga Pharisees are not in favor of Jesus. Actually, galit sila sa Kanya. Yeah. Kasi si Lord, ini-expose po yung kasamaan nila. Yeah. Amen. Yung mga maling mga ginagawa nila. That's why si Nicodemus, pero sa kanya na-obserbahan na ginagawa ni Lord, yung mga miracles na nangyayari na working of the Holy Spirit through the Lord Jesus Christ, ay hindi niya maitakwil yung kaisipan na siya ay galing sa Diyos. Amen. Samantalang ba kasama niya ay sabi niya, he is of the devil.
And so one night, nagtago, hindi po sa araw, sa gabi. Okay? In the stillness of the night, pinuntahan niya si Lord. At alam ni Lord na ang purpose niya. Amen. Naghahanap siya ng katotohanan. Amen. Naghahanap siya ng katugunan sa kanya. Maraming tanong sa kanyang puso. Amen. 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 Kaya sabi ni Lord mismo, "Verily, verily, I say unto you, unless a man is born again," yung diniretso ka agad yung, pinunto ka agad yung pangailangan ni Nicodemus. Kasi gusto niya talaga masave. Amen. So, verily, verily, I say unto you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Yeah. And so Nicodemus was so physical that he thought about the womb. Sabi, how can a man old, parang like myself, be born again? Can I return to my mother's womb and be born again? Kaya sinagot na naman ni Lord, verse 5. Di ba? Verily, verily, I say unto you, unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Amen. Amen. So sabi nito ni Lord, yun na yung sagot na. Water and spirit. Yeah. Kailangan ipanganak ka sa tao at sa Diyos. Water means you are born man. Di ba galing tayo sa tubig? O sa panubigan yung bag. Oh, man. You can imagine what I'm saying. And then be born. First, be born as a human being, and then be born of God. Yeah. Amen. Alam niyo ba, in the spiritual realm, yung pong tender mercy ng Diyos, which is the womb of the Holy Spirit, ay doon po tayo binumold ng Diyos. Kaya mula nung ikaw ay born again, hanggang sa pagdating ni Lord, kung buhay pa tayo, ay yung pong mercy and kindness and compassion of Jesus, yun po yung nag-aalaga sa atin kung bakit tayo nakakatawid sa mga problema natin. Amen. Kung bakit tayo napoprotektahan. Amen? So, first, you were born of the physical womb. Na-nurture po tayo doon. Ano bang ginagawa ng Holy Spirit ngayon sa buhay natin? Yeah. The Holy Spirit is nurturing us through His tender mercies, through His love, through His compassion. Amen? Sa awa niya. Amen. Sa atin. Imagine, kahit anong ginagawa natin, every time na lalapit sa Kanya, papatawarin Kanya. Amen. That's tender mercy. Amen. Yes, Lord. Imagine a killer Jesus. who repents. A criminal, a murderer, di mo ba? Amen. Who repents, genuinely repents and goes to Jesus and say, Lord, I have sinned. I repent. Please forgive me. Pag nakita ni Lord na susuyo yung sinasabi sa puso niya, papatawarin niya. Amen. That's tender mercy. Para sa ganoon ay maumpisahan ng trabahuhin ang buhay niya, mabago siya, at hindi na siya papatay ulit. Hello? Amen. Alam niyo, minsan, hindi lang siguro minsan, maraming beses. Sa isang araw, Ano po yun? hindi sa isang buong buhay lang. Ano po yun, Pastor? Marami po tayong, minsan, di lang nakikita sa atin kasi, pero yung isip natin ang nare-rebelde. Yeah. Di ba? Tama. Amen. Amen. Especially kung mayroon kang kinaiinisan. Yes. Totoo yun. Ang nakita mo, pinapangpala ka. Amen. Lord, ano ba yun? Nagko-complain tayo. Nakita ko na naman. Wala akong tinutukoy na personal. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen.
Pwede ba yun po ang tignan natin? Huwag natin tignan po yung mga maling mga bagay sa buhay natin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kasi si Lord din naman tinitignan niya yun eh. Yes. Ang tinitignan yung kapakanan natin. Amen. Amen. Of course, kinukonvict niya yung mga taong mali ang ginagawa. Amen. Amen? So that's why, imbis na sila ay tayo magdiin sa kanila, ipag-pray natin sila. Yes. Amen. Amen. Forgive. That's the tender mercy of the Holy Spirit. Amen. Alam nyo, sabi nga that He will be with us. The Holy Spirit will be with us even till the end of age. Ibig sabihin, yung age nito ay hindi pa natatapos. Ang tagal pa. It started when the Lord Jesus Christ sent forth the Holy Spirit as a helper to us. Nag-umpisa doon, yun po yung start ng the age of grace or church age. At tuloy-tuloy po yun po yung kinalalagyan natin na dispensation. The dispensation of the grace of God. And until He comes again, hindi po mawawala yung grace ng Panginoon. Amen. Amen? Magkakaroon ng consummation yung grace pagbalik ni Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Hanggang sa muling pagbabalik niya, we can avail of the grace of God. At yun po, because of the grace of God, the mercy of God, the compassion of Jesus, we are being sustained. Nasusustentuhan po tayo. Minsan hindi natin naramdaman. Alam niyo, minsan, when you are so subjective of yung feelings po natin, ang lagi mo naramdaman yung mga bagay na negative pagka sensitive ka. Amen. I'm not saying na huwag ka na, patayin mo na yung CCTV or patayin mo na yung pakiramdam mo. No? Because you can redirect your feelings toward God. Amen. And then begins to feel the compassion of God. Begins to feel and actually live out the compassion of God. Ikaw naman sa pamamagitan mo ay mararamdaman, mararanasan ng compassion ng Diyos sa pamamagitan mo. At ang dahil po mga scripture na ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga, love one another. Be compassionate to one another. Para sa ganun, ibig sabihin para sa ganun, ang isang taong nananampalataya kay Kristo ay maramdaman ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng bawat isa. Amen. 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 Hallelujah. And so, now, the womb of God, we are still in the womb of God. Not the physical, but the spiritual. That's why we always experience yung pong mercy, yung pong compassion ng Diyos. Alam niyo yung compassion? Ipinakita yun sa isang parable na sinabi ni Lord, yung Good Samaritan. Diba yung Good Samaritan? Na mayroong ninakawan o hinulog sa daan at binugbog, kinuha lahat ang mga gamit niya at iniwanan siya na halos mamatay na. At nung dumating yung Good Samaritan, so dalawang taon na unang dumaan na nakakita sa kanya, pinabayaan siya. Pero yung Good Samaritan, pinuntahan siya. Doon mismo sa nalagaan siya, ginawa yung mga sugat niya. Sinakay siya sa donkey at dinala sa inn. At yung inn po, binayaran niya. Sabi gano'n, hayaan niyo siyang lumakas dyan hanggang bago niya paalisin. Binayaran po niya. Yun po yung compassion. Amen. Hindi niya kilala, Good Samaritan lang siya, hindi niya kilala. Pero
ipinaramdam niya ang dapat na gawin sa kapwa. Amen. At yun po ang pagmamahal at compassion ng Diyos. Amen. Meron pa tayong ganun. Pagka ikaw ay walang ganun, tanungin mo yung sarili mo. Yeah. Sabi mo, uy, Christian ako ba? Yes. Amen. Ito po yun. Yeah. Amen. Pagka wala ka na daw man lang ng awa o ano, Yes. but there's a question. Yeah. Amen. Tanungin mo yung sarili mo. Pagka wala ka naramdaman na awa, Yeah. hindi pa yung mga iba, buti na sa iyo yan. Alam nyo, kahit na masamang tao po yun, kung ano, halos naghihingalo na, Yeah. ay actually, mahal pa rin ng Diyos yun. Yes. Amen. Amen. Dapat alam nyo ba na sa iyong pagpapakita ng magandang kalooban, ay mabago ang taong yun? Amen. Ganun po yung ginawa ni Lord naman sa atin eh. Hindi natin kayang bayaran ang sa mga kasalanan natin, Amen. pero binayaran niya tayo. Amen. Na kung hindi po niya binayaran, ay tungo natin ay sigurado sa impyerno. Amen. Amen. Yes. Pero pinigilan ng Diyos yung ating biyahe sa impyerno. Thank you, Lord. Thank you. Dinitor niya sa langit. Di mo ba? Amen. Dinitor niya sa feeling niya. Feeling. Feeling. Amen. Amen. Hallelujah. Yun po yung compassion ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang dami po, if we will go through the scriptures, hindi natin kahit tapusin sa mamayang gabi. About the compassion, the mercy of God. Yeah. Kasi yun po yung tinuturo, kasi yun po yung ugali at characteristic ng Diyos. Si Lord Jesus nga lang, yun po yung the best example of mercy is when Jesus went to the cross. Yeah. Not for His sake, For us. but for our sake. While we were yet enemies. Enemies, why? Mismo yung tao, siya yung nagpahirap kay Kristo. Siya yung nagpako sa krus. Di mo ba? And yet, tinignan ng Diyos sa mata. Yung mga taong gumawa sa kanya ng ganun. At siya'y tumingin sa kalangitan at sabi, Ama, patawarin mo sila. Hindi Dahil nila hindi nila alam alam ang ang ginagawa nila. Amen. That's compassion. Amen. That's mercy. We don't deserve it. Those people don't deserve it. And yet, ginawad pa rin ng Diyos ang dahil sa kanyang awa. Amen. Alam niyo kung hindi po sinabi yung one of the 7 last words of Jesus while on the cross, one of them is forgiving. Forgiving those who crucified Him and those who mocked Him, those who spat on Him, those who kicked Him while He was carrying the cross towards Calvary. Dahil po mga nangyari po sa Kanya, dinura-duraan siya. Hinamak-hamak siya sa salita. And yet, hindi po yun sinulat ng Diyos sa listahan niya ng mga kasalanan ng tao. Pinatawad, binura lahat yun. Amen. Alam niyo, kung hindi po sinabi yun, wala tayong ngayon dito. Amen. It will be accounted sa atin po ng Ama. Kung hindi po na tayo pinatawad ni Kristo. Amen. 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 Imagine from the time na siya ay pinanganak at nagkamulat hanggang sa tumungo sa krus, ang kaisipan ni Lord Jesus Christ ay tungkol sa atin. Amen. Tungkol sa atin. Ibig sabihin, hindi na waglit sa kaisipan niya ang kanyang misyon. And that is to die for us. To save us from our predicament. Amen. Amen. That's who God is. At alam niyo, minsan,
Kahit may ginagawa ko, bigla na lang papasok sa akin yung gano'n, medyo maiyak naman ako. Dahil wala kang magawa, ibig sabihin, grabe yung compassion ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. And that's why hindi naman sa ibig sabihin, maraming beses po na may lalapit sa akin na alam ko minsan na alam niyo yung nagdidis kita lang. May hawak na sobre. Sabi ko, ibibigay sa mga yung mga nasa sa Pilipinas, di ba? Solicit. Alam ko na hindi naman ibibigay yun. Pero I feel na binibigyan ko pa rin. Yeah. Pero why? Hindi mo alam. Baka mamaya, ano ni Lord yun eh. Mag-testing ka lang, di ba? Amen. Yeah. Pero binigay ko, willing ako. Yeah. What I'm saying here is, let us check our hearts. Amen. Totoo yan. Pagka medyo nagdidiminish yung compassion mo, nananay na ang hatred ng kalaban. Yeah. Hello? Amen. Amen. Totoo po yun. Hindi dahil hindi mo ramdamin galit. Yeah. Pero pagka nagdidiminish na yung compassion mo sa tao, Yes. na ang tingin mo sa tayo parang naglilin lang sa'yo, mayroon ng problema. Yeah. Check yourself. Amen. 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 God's mercy to the believer is revealed by His taking away the misery of sin's consequences through the new covenant of our Savior, the Lord Jesus Christ. See, tinanggal po niya yung misery ng tao. Alam niyo ba na kung hindi po nagpunta si Lord dito, grabe yung tawag sa yung sa Tagalog yung misery. Paghihirap. Pagmalasakit. Hindi, misery. Pero anyway, alam niyo na ibig sabihin. Source ng suko. Misery, alam niyo bang alam mo na Miserable. hindi ka patawad at ang mabigat na lagi mong iniisip yung mga kasalanan mo? Misery. Hindi ka masaya. Never na, kung alam mo, concern ka, alam mo na, sabihin, convicted ka sa kasalanan mo. Alam mo na marami kang ginawa. Oo nga, hindi ka masaya talaga. Magkakaroon ka ba ng totoong kasiyahan? No. Totoong kagalakan? No. Na pagka nakikita mo yung mga taong nililang mo, Yeah. Yeah. No. o sinaktan mo, na hindi nila alam, Yes. niloko mo hindi nila alam, Amen. at pagka matutulog ka na, wow, hindi ka rin matutulogin na mahimbing. Amen. Naku, yung sabihin. Amen. Pero ang ginawa ni Lord, tinanggal yun sa atin. His death and suffering delivered us from that Yeah. when we received Him. Amen. Amen. So our Heavenly Father is the author, originator, and the source of all mercy. At alam natin na mercy is not something merited or earned. Hindi po natin na-earn ang mercy. Amen? Even when we were spiritually dead because of our sins, God's forbearance was working on our behalf. He was tolerant, patient, and kind towards us. God abounded in excessive proportion with goodwill, compassion, and desire to help us. Imagine, nung nagkasala ang tao, He spent so much time devising a plan
And alam niyo yung He waited for the perfect time para isagawa lahat ang mga pinlano niya sa atin. Amen. Amen? Grabe yung kanyang patience para lang maramdaman natin ang compassion niya, Amen. ang pagmamahal niya. Amen. 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 He was so tolerant, patient, and kind towards us. Doon po sa nagbasa ng Old Testament, grabe po yung mga ginawa ng Israelite. Yes. Yung pong, hindi po, yung bang, alam na nila, na-experience nila ang kabutihan ng Diyos. Yes. Lagi silang inaadya, lagi silang tinutulungan, lagi silang pinoproteksyonan sa kalaban. Di ba? Amen. Anyan, makuha pa rin nilang Yeah. mag-rebel sa Diyos. Yes. Amen. Totoo yun. And yet, God continued with them. Yeah. Yeah. Amen. Grabe ang tolerance ng Panginoon. Yes. Amen. Endurance. Siguro kung lumagay po kayo sa kalagayan ng Diyos, wipe out na Yeah. Yeah. yung Israelites. Wala na ng Israelites. Yes. Yeah. Wala na ng Jews. Totoo yung pagtao. Imagine, ang makapangyarihang Diyos na kayang-kaya niyang gawin in just one flick of His hand. And yet, He never dared to do it because of His love, Amen. Amen. because of His mercy. Thank you, Lord. Kasi pag ginawa niya, He will oppose Himself. Yes. Ininigate po niya yung pagka-Diyos niya. Yeah. Amen. Amen. Dahil siya ay mapagmahal na Diyos. Wow. Kita-kita natin yung Israel. Kasi ang mga Israel, mga Suwael, mga ganyan ba? Ngayon, let us turn our hearts sa ating sarili. How many times, marami hindi alam ng iba, pero ikaw alam mo, Yeah. na maraming beses ikaw ay naging suwail sa Kanya. Yes. Amen. Maraming beses ikaw ay pasaway sa Kanya. Amen. Maraming beses na ikaw ay manhid sa mga tawag niya, Amen. sa mga kalabit niya, sa mga paaralan niya. Thank you, Lord. Sinulo pa rin ang kagustuhan ng laman mo. Amen. Yes. How many times? Yeah. Hindi niyo bilang ano? Amen. Kasi kung bibilangan niyo, dadami yung mga daliri niyo. Totoo yun. Thank you, Lord. And yet, God, steady lang siya. Yeah. Sabi ni Lord, anak, andito lang ako. Amen. Thank you, Father. Sabi ni Lord Jesus, lahat kayo ng mga napapagal, come to me, and I will give you rest. Amen. Thank you, Lord. Thank Na you. kahit na siya ay sinusuwail mo, come to me. Yeah. Wow. Kaya nga, bakit pa tayo magkakaroon ng parang nahihiya ka bang lumapit sa Kanya kung ikaw ay nagkasala? Hindi ba pa nakakahiya na lagi kang inaantay? Yes. Yeah. Amen. Na hindi nagpapahili-hili ka pa? Yeah. Just go direct to Him because that's what He wants. Amen. Kasi gusto niya ma-alleviate ka agad yung konsensya mo. Amen. Thank you, Lord. Yung lang dinadaanan mong hirap. Amen. Amen. Isipin po natin. Kailangan kasi isipin para magkaroon ng conviction eh. Yes. Minsan, napapakinggan natin ganito. Ay, oo nga. Pero paglabas, Wala ano na. yun? Mga kapatid, let us be serious. Amen. Sa mga gantong panahon, pinapaalalahanin tayo. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Kailangan lang talaga maging sensitibo tayo at maging masunurin na. Amen? Kahapon po, I challenge po yung grupo ng Saturday group. Kasi nga lahat po ng mga nag-a-attend ay nag-uuwian na. Kami na lang titinginan. Sayang. Hindi ko number ng And so I said, actually I saw that
that kung nais kung say, we committed ourselves to have this Saturday group. Whether may dumating o wala, we have to continue. Yeah. Amen. Amen. And so we celebrated every Saturday, we celebrate the Lord's Day. Amen. We come here and celebrate it. Mayroong communion, mayroong preaching, mayroong praise and worship. Sabihin kompleto. Amen. Amen? May tithes and offering. May benediction. And so, kailangan talaga kumilos sa tayo. Huwag nating ilagay lang sa kamay ng mga evangelist ministry. Yeah. Amen. Palagi na kung dumating si Lord. Yes. Why not? Bawat isa sa atin. Let us aim to bring one soul each. Yeah. Amen. Siguro hindi lang mahirap yun. And you have so many months. Isang kaluluwa lang ang makumbinsi mong madala or ma-share muna. Yeah. Maminis naman. And then later on, you can bring. Amen. Amen. So I'm hoping that sa darating anniversary, doble tayo. Amen. 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 Kailangan, huwag na tayong kampante masyado. Yeah. Sobra na yung pagkakampante natin. Amen. Amen. Kailangan magkaroon conviction na grabe yung tinatamasa mong blessing kay Lord. Share mo naman. Amen. Doon sa mga wala pa kay Lord. Amen. Okay lang na hindi mo sila madala dito. I'm not forcing lang kayo madala mo. No. You know what? Just plant. Magtalim lang kayo. Mag-share kayo. Kung sila ay nagpunta sa ibang church, okay lang. Amen. Ganun po naman yung pagtatanim eh. Hindi laging pag nagtanim ka, ikaw ang aani. Sa spiritual na bagay, No. hindi po ganun yun. Yes. Iba ang nagtanim, iba nagdilig, iba ang aani. Yeah. Pero yung tinanim ng iba, yung dililigan ng iba, tayo naman ang umaani. Okay lang, di ba ba? Pero kailangan, nagtatanim tayo. Amen. Kaya sabi nga, kung hindi ka nagtatanim, paano ka aani? Yeah. Hello? Amen. So, paano po tayo mag-evangelize? Dapat maramdaman yung compassion ng Lord. Yes. Amen. Maramdaman yung mercy ng Panginoon. Yeah. Amen. Totoo yun. Sometimes when you go and evangelize, talagang sometimes you need resources to give away. Yeah. Unang-una, yung oras po ninyo. Pangalawa, yung effort. Hindi mo ba? Sometimes, you give away money. Why? Magpapamasahe ka. Yeah. Minsan yung nasiran mo, nangangailangan. Yes. Amen. Baka pagka nag-share kayo sa nangangailangan, ano ba naman, dito ako dali, di ba? 100 na lang yung pera ko. Mga kapatid, are we in? Amen. Alam nyo, nalulugod ang Diyos, kahit isa lang. Alam ko, ilan sa inyo po dito, marami na nadala. Yeah. And we're so thankful to God. We thank God to your life na ginagamit nyo. Then, huwag na kayo huminto, ay, nakadala na ako tatlo. Tapos, okay na sa akin yun. No, just continue, di mo ba? Amen. Huwag tayong magsawa. Habang ginagamit ka ng Panginoon, praise God. Amen. At doon po sa hindi pa nakapagdala, subukan natin. Amen. Ibang galak at saya pagkat ikaw ay nakakapagdala ng kaluluwa Amen. sa ubasan ng Panginoon. Amen. Yes. Can we do that? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam nyo, in my devotion po, I've been praying, and that's what I'm sinishare ko ito ngayon kasi nakita ko yun in my devotion. I believe the time is right for us. Yeah. Marami na tayong nalaman ng mga salita ng Diyos. Thank you, You Lord. don't have to be perfect in your knowledge. Yeah. Ang importante, yung alam mo, nakikita na sa buhay mo. Yes. Amen. Testimonya ang buhay mo mismo.
Amen? Amen. Kahit isang verse lang alam mo, makukonvict ng Diyos yung sinisiran mo kung totoo sa buhay mo. Yeah. Amen. Amen. Glory to God. So mga kapatid, tara na! Amen! Hallelujah. You know that God wanted an abundant supply actually to alleviate our distress and bring relief from our sins. He did this by giving us life in place of death. It was Christ that this salvation was secured by grace, kindness, and favor, and we are saved. Amen. All of this was the result of God's extremely large degree of love, wherewith He loved us, always seeking the betterment of us. Ang hinahanap ng Diyos ay para sa kabutihan natin, para sa kapakanan ng bawat isa sa atin. Yan po, italaga po natin sa kaisipan at buhay natin. Ang Diyos ay para sa kasasabi ko lang, kapakanan ng bawat isa sa atin. Amen? Kapakanan. Ibig sabihin, kung ikaw may pangangailangan, may handang sagot si Lord. Amen. Kailangan mo lang talaga manampalataya. Amen. Kasi alam po ninyo, pagka ikaw ay nag-meditate kay Lord, ibig sabihin ng meditate? Hindi ganon. Kasi pag sila yung meditation, yung alam natin, ang meditation means reading the Word and focus on the Word. Amen? Isang verse mag-focus ka doon. God will speak to you and you will see visions. Amen. And then God will show you. Sometimes yung answer, ito na pala, nasa tabi mo lang. Amen. Amen? What I'm saying here is, God is always ready to answer you. Amen. Kailangan ikaw ba nakikinig sa sagot ni Lord? Yeah. Yun po ang kulang natin. We don't listen to God. Yes. Gusto natin si Lord lang mag-listen sa atin. Yeah. Alam niyo ba na mas marami pong sinasabi si Lord kaysa sasabihin natin? Yes. Pero tayo lang nagkukulang na sa pakikinig. Amen. You see, you speak to God but then wait. Yeah. And wait, be silent. Thank you, Lord. And later on, it will dawn on you kung ano yung gusto ng Panginoon. That's how we do it. Amen. Amen. And then when you receive it, you know and you know. Yeah. You know and you know. Wala na makaka-dissuade sa'yo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Let's Father pray. God. Hallelujah. Once again, Lord, kami po ay patuloy na papasalamat sa iyo. Yes, At Lord. ganoon din po na ang aming pong kagalakan ay lalo pong punong-puno, Panginoon, sa aming pong mga puso. Dahil po sa kasiguraduhan ng iyong mga pangako ayon sa iyong salita. Kaya Lord, kami po ay papasalamat sa lahat ng patuloy niyong ginagawa sa amin. At alam po namin na hindi kayo nagsasawa, hindi kayo humihinto sa pagbuhos ng iyong mga pagpapala, ng iyong awa at ng biyaya. Amen. Lord, we just give you thanks and praise in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.